Hi guys! Share ko sa inyo yung staycation namin last week, Holy Week. Sa Hotel Dream World ng North EDSA. Umaga pa lang, gumayak na kami kasi excited kami pare-pareho na makapagpahinga ang pagod naming katawan. So 10 a.m. nagbook kami ng taxi sa C4. Malapit lang naman ang North EDSA. Tsaka Miyerkules Santo siya, kaya walang traffic. Ayan, nakasakay na kami dyan ng Grab taxi from C4. Dahil Miyerkules Santo nga, walang traffic. Kaya mabilis kaming nakarating ng hotel. Nakaligaw-ligaw pa nga yung grab namin eh. Ayan na, nakababa na kami ng taxi. Exact 11 a.m. nasa hotel entrance na kami. So, kasi expect namin by 12 p.m. pwede nang mag-check-in. Kaya dahil sobrang init, hindi kami malis kami ng maaga kasi sobrang init. Nahihilo ako sa init kasi mataas ang blood pressure ko. Kaya hindi ako masyadong naglalabas. Ayan, nasa loob na kami ng hotel ng Dream World. Ayan. Excited na pare-pareho na makatulog sa malamig na room. Kailangan talaga ng pahinga. Lalo na ang aming tatay. Kasi araw-araw nasa initan sa kaniyang hanap buhay. Yan, di naman kami naghintay ng matagal bago nila binigay yung key card namin. Si ate puyat yan, galing sa work, antok na yan, pero hindi mo mahalata kasi excited. Tsaka kahit papano 2 days makatulog siya ng maayos na walang ingay at malamig ang paligid. Siguro mga 10 to 15 minutes lang kaming naghintay. Kasi chinek pa yung room. Ayan na, nasa elevator na kami paakyat. 10th floor yung aming hotel room. Nagpapaliwanag si ate dyan sa mga gagawin namin. So si Bunso ang aming leader. Sabi ko sa kanila mag-aral mabuti para paminsan-minsan sa buhay natin kailangan natin maglibang. May pera sila pampa-check-in ng hotel. Ayan na ang aming room. Excited na si ate matulog. Kasi dito sa Nabotas, maingay at mainit. Yan, room tour muna tayo. Yan, si tatay namin, di alam mo saan lalagay yung bagahe. Chill lang. Pak. Ganda yan. Amerikanang hilaw. Dyan mo lang lagay yan, tatay. Ayan, overlooking from hotel room namin. Yung pala nasa harapan lang namin, kitang-kita yung SM North EDSA.
tingin lang kami. Hindi kami papasok dyan kasi wala kaming budget. Ang sarap sa pakiramdam pag yung minsan sa buhay natin, man tayo kasipag maghanap buhay, kailangan din talaga natin ng relaxation. Ayan na si Jim mo. Kapag pahinga na siya, kahit saglit lang. Menu agad ang hinahanap ni ate. Nagugutom na yan kasi hindi yan kumain galing sa bahay. May free tubig nga pala sila. Mga hindi pa nagtanggal ng face mask. Ayan, ako naman, excited ako dun sa bathtub. Nagtutour kami sa banyo. Kaso, syempre, expected mo na yon pag nasa loob ka ng hotel. Pricey talaga ang kanilang food. Kaya that time, nag-order na lang kami ng Chowking. Pagod na si Bunso. May free nga pala sila, sabon at saka yung gel para doon sa bathtub pag gustong maligo. Malaki yung queen bed. Pag kaming apat lang ng magkakasama, talagang kung ano talaga kami, yun talagang pinapakita namin. Si Jim, nahiya lang yan minsan kapag may kasama kaming ibang tao na sa mga ganitong okasyon. Pero pag kaming talagang apat lang, as in, ganun kami ka-close, na wala kaming tinatagong ugali sa isa't isa. Talagang nandoon yung, kasi si Jim, yun yung sa amin yung kalok. Siya yung iniinis niya yung dalawa. Asartalo yung lalo si Ella. Tawag. Ayan, tanaw-tanaw sa malayo. Wala kang talagang nakakabing yung katahimikan kasi nasa 10th floor kami. Wala kang marinig na kahit anong sasakyan. Wala ka nang maririnig mo lang tanging lagabog ng pinto. Ayan na. Kinahaponan, di namin sinayang yung oras. Kumbabad na ako sa bathtub. Dahil ang sarap ng tubig, maligam-gam. Pwede mo naman siyang i-adjust sa malamig, pero dahil nga bawal sa akin ang malamig dahil mabilis ako mapulmon. Kaya pinili kong magbabad sa maligam-gam. Para kami mga bata ni Jim na first time makababad-babad sa bata. Alam niyo na, pag mahirap ka, privilege mo na yung makapasok ka sa isang hotel na may mga ganito. Kahit pa sabihin na kahit pa paano nare-relax yung katawan mo sa araw-araw na paghahanap buhay. Ayan, Thursday morning na pala yan. Nasa na kami. Free breakfast namin yan. Nagtitip yung dalawa. Relax na kami dyan dahil nakatulog kami ng maayos, magdamag. Si Ella pala, galing sa work yan. Tapos pumapasok na siya sa gabi ang duty niya. Malapit lang din doon ang work niya sa hotel namin. Free breakfast, kaya relax. Yan, after namin mag-breakfast, tumuloy kami sa second floor ng building, ng hotel. Kasi nandun yung kanilang swimming pool. Chinek namin kung ano yung pool area. Wala namang ganong naliligo.
Parang konti lang ata yung mga guest nila. Kasi karamihan ata sa mga guest na sa probinsya eh. Bibihira lang yung mga nag-staycation talaga sa ganitong lugar sa Holy Week. Ayan, tinitignan nila yung area kung maganda mag-swimming. Hindi ako nagsiswimming diyan kasi kumirot yung tahi ko nung nagbabad-babad ako sa bata. Nagpasaway na puwersa ata yung tahi ko, kaya umiwas muna ako mag-swimming diyan, baka lumala. Niwan nila ako mag-isa diyan sa pool. Nagbi-video na lang ako. Makyat yan sila sa taas. After ko mag-video sa kanila, nagbihis ng pang swimming. Ilan lang yung mga nag-swimming na guest dyan, mga kabataan. Kaya malaya silang nakapag-swimming ng hindi ganong crowded. Maganda yung swimming pool nila kasi nakatapat siya sa bintana na may araw. Ayan na, swimming time, ang tatlo ko. Banding silang mag-aama. Yung mga anak ko talaga, malapit talaga kay Jim yan. Kasi si Jim, napakamaunawain yan, mapagmahal na tatay talaga. Nung maliliit pa yan sila, lagi kami ang pinagtatalunan lang namin ni Jim kapag mamalo ako. Tapos maninermon ako kasi ayaw niya kasi ng maingay. Alam mo naman ang mga nanay talagang gano'n na minsan di maiwasan. Kaya talagang malapit yung mga anak ko sa tatay nila. Naglalambing ang bunso ko kay ate niya. Matangkad pa naman siya sa ate niya, tapos mas mabigat. Tinuturuan nila lumangoy. Si Ella medyo marunong to lumangoy, pero si Bunso, ewan ko ba, parang ang bigat ng katawan. Si Jim naman, ang alam nito langoy aso. Pero pag ako naliligo sa swimming pool, nasa isang gilid lang talaga ako. Enjoy ang mag-aama ko sa tubig na amoy chlorine. Sige, sulitin nyo. Kaya sabi ko nga, di ba pag sa probinsya kasi pag Biyernes Santo, bawal maligo. Sa ngayon wala na yung mga ganyan-ganyan. Kadalasan nga mga nasa beach na lahat ng Biyernes Santo eh. Kasi pagkakalam ko talaga, pwedeng mag-beach pwedeng maligo kapag pagkabuhay na ng Sunday. Ayan, ayawan na, nagbanlaw na siya, si Bunso. Ma-update na daw balat niya sa tubig. Tubig na amoy chlorine. Ayan, galing kami niya ng breakfast. Sabado ng umaga na yan. Pa-check out na kami. Nagkukulitan yung mag-aama. Nagkulitan yung mag-ama. Si Ella niyan, umakyat nauna na umakyat sa taas. Dahil antok na siya. Nabusog siya. Ilang pancake ang naubo sa free breakfast. Wala nang gana umakyat sa room. Ayun na, check out na kami that time. Gigisingin na namin si ate, pero nakaayos na lahat ng gamit namin dyan para paglabas uwi na lang.